Sa BIR, posible pang itaas ng bahagya ang base price ng toll para hindi magkalituhan sa panunukli. Pero paglilinaw ng pamunan ng NLEX, walang kahit anong halagang mapupunta sa kanila dahil para lamang ito sa buwis. Tinatayang halos 2 bilyong piso ang makokolekta ng BIR sa VAT sa toll sa 6 na expressway, kaya pong NLEX, SCTEX, Skyway, SLEX, Star Tollway at Manila Cavite Toll Expressway. At sa mga darating na araw, pag-uusapan na ng Toll Regulatory Board at toll operators kung magkano ang isisingil sa mga motorista na isa sa publiko nila ilang linggo bago mag-Oktubre. 2 million pesos a month kaya yun? Ibig sabihin nila? Mukhang, a month, no? Ang laki rin pala, no? Sakit ang ulo ng mga karnaper yan kasi last vehicle yung dalaga. Oo nga, no? Pero, Kaya naman sila sa palabas, no? Palabas na mahina. Sila talaga yung concern mo, ha? Kahit sila, wala problema nila yun. Kaya pa yung modus operandi nila, no? Ipinapark sa mga mall. Okay. Oo, para hindi nga daw makita sa kalye. Oh. At isa pala sa nais nating bigyan ng pansin, bakit? Pag ako pala, nakarnap yung sasakyan ko, at di ba ang automatic na gagawin mo, instinct mo, tawagan yung otoridad na nakarnap po yung sasakyan ko para hindi na, yung mga makita, mahuli o kaya hindi na maibenta, dapat agad-agad nasa record, di ba? Oo. Naku, buwan pala tinatagal daw. Bago malagay sa pagiging hot car. Parang, So, dito nagkakaroon ng loophole na maibenta yun. Nagulara ako dito tatawag ako sa LTO, sa kaya sa Highway Patrol Group. Hot car ba itong binibenta sa akin? hindi wala pa. ako sa record. Wala pa. Buwan, ba't ganon? May kasabwat. Anong gagawin mo? May kasabwat. Kaya nga, bigyan natin ng pansin yan. Sa ibang balita na tayo, itinuturo na po sa mga mag-aaral ngayon yung pagsusuri nila sa temperatura ng kanilang mga kaklase para maagap daw na mapigil ang sakit na dengue. Alinsunod sa programa ng DepEd na Prevention Alert System in Schools o PAS, ang mga estudyante mismo ang susuri kung may lagnat ang kapwa nila mag-aaral. Sila rin ang magsasabi sa kanilang mga guro kung may lagnat ang kanilang kaklase. Bukod sa pag-check ng temperatura, pinagsusuot na rin ang jogging pants at mahabang mangga sa mga estudyante para kontra dengue. Bagya ilang pribadong eskwelahan gumagawa na rin ng paraan para maprotektahan ang kanilang mga estudyante gaya nung pagbabago pa ng estilo ng uniforme sa preschool hanggang elementary sa Little Bethlehem Learning Center sa Valenzuela City. Maging yung pagpasuot sa mga bata ng hanggang tuhod na yung medyas para makaiwas sa kagat ng lamok. Parang Japan lang, no? Samantala, umakyat na po ang bilang ng mga nagkakadengue sa Bulacan kumpara nung isang taon. Sa tala ng Bulacan Health Office, aabot na sa 2,000 ang kaso ng dengue doon. Mas mataas po yan kumpara sa halos 600 dengue cases nung isang taon. At kaugnay nito, nagpalabas na ng kautusan ang provincial government para gawing libre ang pagpapagamot ng dengue sa provincial at district hospitals. Sa Quezon City naman, bukod po sa Payatas at Fairview, nadagdag na sa listahan ng dengue hotspots ang Barangay Pansol. Kaya naman nandun ngayon si Susan Enriquez para sa isasagawang fumigation kontra lamok. Susan, hindi ka ba papapakin dyan? Well, sana hindi ako papakin. Kailangan magpaglagay muna ako ng insect repellent. Anyway, dito po sa Barangay Pansol sa Quezon City, ito po yung tinatawag na third hotspot dito po sa Metro Manila. Ang ibig sabihin kasi, dito may pinakamaraming kaso ng dengue. Actually, nung isang araw nung nagpunta ako doon sa Quirino Memorial Medical Center, marami mga pasyente ho doon ang nanggaling dito sa Barangay Pansol. Ngayon, ay may mga kasama ho dito tayo mga kababayan natin para tumulong doon sa gagawin natin paglilinis dahil sinasabi isa sa mga dahilan ho nito dahil maraming puno dito. Ayon ho sa Department of Health, gustong mangitlog ng mga damok na may dengue doon po sa mga mamasa-masang area. Ayaw ho nila sa mga dry area. So dahil maraming puno dito, maraming halaman, yun ho yung mga pwedeng pangitlogan ng mga lamok na may dengue. Anyway, ngayong araw po ito, aalamin ho natin mula dito sa DOH kung epektibo ba yung tinatawag na fumigation. Yung pagpapausok doon sa mga lugar na mataas po ang kaso ng dengue. At kabilang na nga po rito itong Barangay Pansol. Mula po nung Enero hanggang nitong Agosto 4, umabot na po sa 25 ang bilang na namatay na biktima dahil sa dengue. Ito po yung pinakamataas dito sa Metro Manila, dito po sa Lungsod, Quezon. Kaya tuloy-tuloy po ang ating serbisyong totoo para maipaalam natin sa ating mga kababayan kung paano
paano may iwasan ang sakit na dengue, ano ba yung mga dapat natin gawin, ano yung mga sintomas nito, at doon sa ating community mismo, may magagawa ho tayo para maiwasan at maitaboy ang mga lamok na may dengue. Mula po rito sa Barangay Pansol, Quezon City, back to studio po tayo. Maraming salamat, Susan Enriquez. At pasadara natin ang mga maksyong balita sa umaga ito, narito na ang Ronda Reports. Nakaharap sa asunto, 2 pulis matapos umano nilang manggulo sa isang lamay sa Shaw Boulevard, Mandaluyong City. Tumakasama ng isa pa nilang kasamahang pulis. Yan ang Ronda Report ni Haji Rieta. Haji. Yes, Igan, salamat. 3 pulis ang inireklamo ng panggugulo ng lamay sa may Shaw Boulevard sa Mandaluyong City. Mag-alas 12 kaninang madaling araw. Ayon sa mga nagreklamo, laking gulat daw nila nang bigla na lang silang sitahin ng mga pulis at kwelyuhan ng isang menor de edad na lalaki. Agad na mga rumisponde ang PNP Mandaluyong, pero nakatakas ang isa sa mga pulis. Posible naman silang humarap ng kasong kriminal at administratibo at maaari din daw madismiss sa trabaho. Sa ngayon, Igan, nasa posadiya pa ng PNP Mandaluyong ang 2 nahuling pulis. Igan? Maraming salamat, Haji Rieta. At nasa bataman ng kilo-kilong pinaghinala ang uwi. Nagbabalik, double dead ng karne o botya sa Balintawak Market, Quezon City. Yan naman ang Ronda Report ni Oscar Oida. O, Oscar! Yes, Igan, muling napasugod ng Balintawak Market ang mga elemento ng Quezon City Veterinary Health Office kanina madaling araw matapos makatanggap ng impormasyon na mayroon naman nagbebenta ng botsa sa lugar. Pagdating doon, nakumpirma na nga nila ang natanggap na impormasyon. Pero iba na ang kanilang pwesto, Igan. Kung dati nasa bungad lang, ngayon nakapwesto na sila sa may kaloob-looban. Sa unang tingin, di mo rin talaga basta-basta may ispatan ng mga botsa. Pagkat ang mga nagbebenta nito, may bago ng modus, Igan. Inihahalo na raw nila ang mga botsa sa mga presko o masariwang karne. Sa kabuuan, aabot sa 300 kilo na mga hinihinalang botsa ang nakumpiska ng mga otoridad. Higit nakakaunti na raw ito kumpara sa mga dati nilang isinasagawang raid sa lugar. Pero nangako ang mga taga Quezon City Veterinary Health Office na mas lalo nilang pagigpitan ang pagbabantay dito. Igan? Maraming salamat, Oscar Oida. Sa ibang balita po, tila lalong nadiin si dating First Gentleman Mike Arroyo sa pagdinig sa Senado kahapon kaugnay ng mga pinagluman umanong helicopter na ibinenta niya umano sa PNP. Hindi po kasi sumipot si Atty. Arroyo sa pagdinig at ipinaliwanag ng kampo ng dating unang Ginoo sa ipinadalang sulat sa Senado na inaasikaso raw niya si dating Pangulong Gloria Arroyo na sumailalim sa cervical spine operation noong isang araw. Dagdag pa rito, nagbabala rin daw ang kanyang doktor laban sa stress dahil baka magkapunit muli ang kanyang puso na posible niyang ikamatay. Agad itong ipinadouble check ng Senado sa sarili nitong doktor at maging sa Philippine Heart Center. Valid naman daw ang medical certificate na inisyu ng mga doktor ni Atty. Arroyo ayon sa Senate physician na si Dr. Mariano Blancha. Samantala, matapos ang kanyang nabigong operasyon sa cervical spine, nailipat na sa coronary care unit si Pampanga Representative Gloria Arroyo. At ayon sa surgeon ng dating Pangulo, nananatiling maganda ang vital signs niya pero mahigpit pa rin minomonitor ang kanyang kalagayan. Wow. Parang sunod-sunod, nagkasabay pa rin. No? Sino nag-aalaga sa kanilang dalawa? Hindi pa rin sila may sakit. Hati sila. At medyo maluluba yung mga karamdaman nila, hindi lang sila. Ang hirap pag wala ka, kuyog ka eh. Kasi pag nandun ka kahit pa paano, ito mga dati, nang nasa poder kayo, medyo mahiya. Natatakot to kaya nga nakapagbenta ng second hand. Wala, forced to good nga, di ba? Ngayon, andun, siyempre, wala yung ano eh. Wala siya eh. So, matapang magsalita itong mga to, di ba? At pwede matagdagan pa yung sasabihin nila. Di ba? Siguro alam niya rin, wala, madidiin at madidiin din naman siya eh. Dahil lahat siya talaga tinuturo. Although sa papers, hindi pala pangalan niya talaga, di ba? Yung Archibald po. Lahat lang, sinasabi nila wala na... talaga. Oo, Unless they're siya yung able to, as may-ari. usual, kaya nga may kaso-kaso yan if ever, di ba? Unless they're able to, talagang determine talaga Yung na meron. ebidensya, Ebidensya. physical. Yung labanan. Wala. Physical. Yan ang labanan. Puro ano eh, Verbal. kay FG yan. Right. Pero yung papel, Wala eh. talagang Malinis. pinagandaan niya eh. Galing eh. Tago At sa may mga mahilig mag-apply dyan sa maraming credit cards, mag-ingat po kayo. Meron kasing modus operandi ngayon ang mga manluloko kung saan nagpapanggap sila bilang freelance credit card agents. Mag-aalok sila mag-asikaso ng inyong account at ipapa-photocopy ang requirements pati na ang mga existing credit cards ninyo. At pagkatapos po nito, bigla na lang sila maglalahot. Yung pala, ginamit na nilang credit card number at information nyo para makapag-shopping sa internet. Ganito nangyari sa isang biktima na ginamit daw ng mga sindikato ang kanyang credit card
para makabili ng laptop. Kaya payo ng otoridad, huwag basta-basta ibibigay ang mga mahalaga impormasyon